Viral online din ang Amerikanong author na si Nicholas Kaufman na napagkamalang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC. Nakausap siya ng GMA Integrated News at apila niya sa mga Pilipino, tigilan na ang pagpadala sa kanya ng napakaraming mensahe. May unang balita si Bea Pinlac. Parehang Nicholas Kaufman. Ang pagkakaiba, isang letra sa kanilang apelido. Ang isa, tumatayong lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At ang isa naman, American author o may akda ng iba't ibang libro na may tema na horror at thriller. Ang author, tila nadamay sa usapin ng kaso ni Duterte online. Sa isang post, sinabi ni Kaufman na binabaha ng mga comment at message ang kanyang social media pages mula sa Filipino netizens. Kaya napapost siya para sabihin na hindi siya ang Kaufman na abogado ni Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Kaufman na parehong anti at pro-Duterte ang mga nagpapadala sa kanya ng mensahe. For the first couple of weeks, it was all very pro-Duterte. People thought I was his ICC lawyer and wanted to wish me good luck and give me all sorts of best wishes. This week, things changed, and the more anti-Duterte crowd found me as well, they started sort of arguing with the pro-Duterte crowd in my comments. It blew up. It feels very invasive because it's been a big distraction, to me trying to get any work done or anything. 2 beses nang nag-post si Kaufman sa Facebook at umaapilang ihinto na ang pagpapadala sa kanya ng mga mensahe. Believe it or not, there are people who commented that they thought I was lying, but most of them said, "Oh, we know it's you. You look exactly like him," which I don't. So apparently they feel that Nicholas Kaufman from the ICC has a side gig as a writer of horror and thrillers in New York City, which is very strange. I don't understand why these folks won't listen to reason or why they believe that Duterte's lawyer would lie to them about who he is. Ayon kay Kaufman, dati na niyang narinig ang pangalan ni Duterte, pero ngayon lang daw siya nagbasa tungkol sa dating Pangulo nang madawit na ang kanyang pangalan. Sabi ng author, kahit may naging kalituhan, hindi naman daw nito naapektuhan ang pagtingin niya sa lahat ng mga Pilipino. It has not affected how I see Filipinos in general. It has definitely affected how I might view Duterte supporters in particular. The anti-Duterte people who have shown up to try to explain or to try to apologize for what's happening do seem a little more rational and sane-minded. But I have nothing but respect for the Filipino people themselves. Please stop. You've got the wrong guy. I would like for them to please just, kindly stop. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.